Papa. Oh, isa po sa na-offend ay si Congresswoman Isabel Maria Zamora. Oh, ang Congresswoman-elect po ng Lone District ng San Juan o Metro Manila din rin. Yes. At House Assistant Majority Leader. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman. Good morning, ma'am. Good morning, Sir Alvin and Ma'am Doris. Hello po sa lahat. Opo. Uusad na po yung istorya kasi kahapon po pinapa-strike out ninyo sa records ng minutes po ng hearing at naging successful naman po. Pero umusad na po yung istorya. Ayaw pong mag-apologize ni Congressman Bong Suntay. Ang sabi niya lang, kung may na-offend, di sorry. Pero hindi ko naman minimi na ma-offend ako. Ano reaksyon niyo, Kong? Alam niyo, bago ko siguro sabihin yung reaction ko dyan, I'll explain how it was yesterday. Alam niyo, siguro nanonood naman kayo. Opo. Patapos na ho yung hearing namin, di ba? We were on the last impeachment ground. Tapos, siguro, ewan ko, it was a little late and everyone was siguro anxious na din dahil iilan na lang nga kaming mga members na nandun. When he said it, alam niyo, sa totoo lang, nalito ko, medyo nagblanko ko. Sabi ko, why am I hearing these things? Nairita ako kasi sabi ko, impeachment, ba't ko narinig yung pangalan ng artista? Bakit may imagination? Ganon. At alam niyo yung feeling na medyo nablangko kayo na this is not the right time to be hearing that. Yeah, parang natigalgal kayo. Oo. Natigalgal. Oo. Natulala rin kayo na, kaya mo bang talaga. sabihin yun? So in fact, kausap ko yung katabi ko, si Kong Terry, sabi niya, kasi alam niyo naman, I mean, the past years na nagkakausap tayo, you know naman how shy ako generally. I'm not confrontational. But sabi ko, what's happening? It's wrong. Sabi niya, mag-move ka, sabi ni Kong Terry. Kaya nagsalita ako. And, you know, usually I talk fast. Pero yun talaga, I was thinking so hard. Kaya parang, I was trying to be diplomatic and ganun po kasi ako. Pero, So I was just shocked. Opo, yun. Pero ma'am, hindi ko maintindihan bakit kayo nag-move na strike from the records nung From the record. Oo, bakit Dahil- po? Strike out. Para hindi Strike out. para hindi official record. Kaya nga, Opo. hindi ba These are words that should not appear in the records of Congress. We are public servants. We were elected to serve the people, and these words should not come from a congressman's mouth. These, the records of Congress are official documents representing the government. Di ba po? Hindi dapat ganun ang nanggagaling sa bibig ng isang mambabatas. Pa-file niyo po ba ng ethics complaint si Representative Suntay? Well, you know, some people say that, but honestly, for me, I have so many other things to focus on, but other people are more than welcome to file that. Pero narinig niyo po ba yung interview namin sa kanya kanina, Congresswoman? In-accept niyo ba yung apology niya pero may pasubali sa dulo? May pero I'm so sorry. Hindi ko po narinig ang interview. Naghahatid po ako ng anak ko sa umaga. Hindi, pero ang sabi nga po niya, for those who were offended, I apologize, pero hindi yun ang intention ko. O anong sagot niyo po doon? You know, that's the way people apologize when they mean a non-apology. When they don't mean to apologize, hindi ba ho? When you apologize, dapat walang pero, walang but, walang condition, yung gano'n. Correct. Yun lang po. Okay. Opo. So, abangan na lang natin kung hindi man si Congresswoman ang mag-file ng ethics complaint, kahit sino pwede, hindi po ba? Oo. That's correct. Kahit sino po pwede. Ayun. Opo. So, hindi nyo po nagigets yung point niya, ma'am, kasi ini-insist niya na ang point niya lang is to parang illustrate na hindi pwedeng maging krimen. Okay. Ang nasa, parang ganyan ang lusot niya, ganyan ang depensa niya. You know what happened?
Kasi nga po, I was a little shocked at first pagkatapos nung hearing namin. But, I was intent on saying everything that I said. Lalo na binanggit ko nga po mag-a-attend akong UN conference on women next week. I'm one of the representatives of the House of Representatives at the United Nations. I had to say it. Women's Month po ngayon. Kauumpisa pa lang nga di ba? And we should always empower women. And hindi po ito nakakatulong. 2026 na po, di ba? Kaya, after our hearing yesterday, I had to read the transcript. I had to watch the video para maintindihan ko kung bakit niya sinabi yon. And yun nga po, as far as I remember, we were discussing sedition and destabilization. Ang punto pala daw niya kung naisip lang naman nung tao, nung Vice President na mag-destabilize pero wala naman siyang ginawa talaga, hindi destabilization yon. Opo. Ngayong araw po, hahatulan po ninyo yung impeachment complaint po dyan sa Justice Opo, Committee. Ano yung po? pang-apat po, opo. Opo. Ano bang basa ninyo, Congresswoman? Yan ba ay maaprubahan, magiging sufficient in substance? Well, ayoko pong pangunahan, but I just want to say that the fourth impeachment complaint is very similar to the third impeachment complaint. And kahapon po, maski anong pilit po ng mga kasamahan natin sa Kongreso na who we felt were lawyering for the Vice President, I believe that the endorser of the complaint, the Honorable Laila De Lima, was very well, or she was able to explain all of the allegations in the complaint which she endorsed. So, napakita naman po niya yung mga hinahanap natin na yung mga actions ng Vice President na dapat nga i-connect doon sa impeachable offenses sa ating Constitution. Opo, kaya nga po, kung kayo lang ang tatanungin, syempre, you cannot speak in behalf of the committee dahil kayo isang miyembro lang naman. Ano po? Kung kayo tatanungin, matimbang ba sa inyo na merong sufficiency in substance ang third and fourth impeachment complaint versus the Vice President? Personally po, yes. I will tell you this as a prosecutor of the failed impeachment bid last year. We had the same allegations, we had the same evidence and more. We have an extra evidence now in the form of the Madriaga affidavit. And sabi ko nga po, last year prosecutor ako and I was ready to prove the existence of at least yung Article 1, dun po ako naka-assign last year, no? Pareho naman po yung ground. Yeah. Okay. And do you feel that some of your fellow congresspersons, kagaya ni Congressman Bong Suntay, ay naglo-lawyer for the Vice President? Oh, of course. We feel that. So, napapaghalata. Napapaghalata, partner. Nakita naman po natin sa hearing kahapon and maski po nung lalo na kahapon, no? Even in the other days, but lalo kahapon, nakita naman po natin yon. Pero ano po ang nangyari doon sa sinasabi ng ibang kasamahan ninyo na kahit ano pa man yan, may gumagapang o ano pa, o pananakot, magiging ang conscience vote ang mananaig. Ano nangyari doon po? Well, lagi nga natin sinasabi that impeachment is a political process. So at the end of the day, it's the congressman's personal decision. So sana lang po, like I said before,
pag nakita nila na may ebidensya, of course, sufficiency in substance pa lang po tayo. Ano ba yung sufficiency in substance for everyone's information? Meaning lang yan na kung ano yung nakalagay sa complaint, yung nakalagay sa complaint yung mga actions na pwede mong i-connect sa impeachable offenses sa Constitution. So meaning, kailangan natin makita na yung respondent, si Vice President, ay may allegations na ito yung ginawa niya. Opo. Sige. Thank you, Congresswoman. Ay, nako. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Magabang po kami mamaya, ha? Yan. Yes po. May chance pa bang Opo. ma-delay yung vote na yan mamaya at maantala? O tuloy yan, magkakaroon ng decision either pro or against the Vice President later today? Well, wala naman pong plano o balita na i-delay siya as Okay. far as the members of the Justice Committee are concerned. Very good. Tuloy po ang tatapusin natin ang deliberation on the sufficiency of substance of the fourth impeachment complaint. And then, tuloy na din po yun sa botohan. Sige Just po. like what we did in the BBM impeachment complaint. Wala po tayong binago para wala silang masabi na iniiba natin ng rules. Depende At- sa tao. At Oo. pag yan po'y naakyat sa plenaryo, kasi yun naman ang ruta, partner. Yun ang susunod na step, Yun ang susunod. Lalo na kung sasabihin halimbawa ni Vice President Sara na I waive. Kasi ayaw Yan. niya nga humarap. Dati hindi siya humaharap. Ayaw niya. So pagkatapos nun, after all has been done, sa palagay mo, kaya naman yung mahigit, ano bang, what is the magic number 105 sa 105. plenaryo? 106, if I'm not 106. mistaken. 106. But, Kaya sir, naman ang sabihin ko po 106? sa inyo, Mm. sa totoo lang, hindi pa naman po tayo, wala pa po tayo dun sa stage na pupunta na sa plenaryo. Tama. The next stage is, after the determination of the sufficiency and substance, assuming sabihin po namin mamaya na sufficient in substance one or both of the impeachment complaints, ang next step po dyan, mag-i-issue tayo ng notice sa respondent na mag-file po siya ng answer niya dun sa complaint within 10 calendar days. Tama. Pagkatapos po nun, mag-reply yung complainant, pwedeng mag-rejoinder yung respondent. Nandun pa lang po tayo. After that, mag-hearing po sa Committee on Justice. Mm-mm. So hindi pa po aakyat sa plenaryo in the maybe in the next, The next two month weeks. or so. A month. So abutin pa ng buwan ang ano ninyo. So hindi akala ko nga linggo lang yung aabutin Yun yan. nga eh. Hindi pala buwan ang aabutin yan. Hindi po. In fact, we're allowed by the rules 60 days from the, if I'm not mistaken, from the start po to finish everything. So maabutan po ng break ninyo. Mag-Holy Week break na Ay, po oo kayo. nga pala. Yes, but madami naman or may ilan po sa amin naman ng most willing na magtrabaho maski na may break from sessions kami. dahil Okay. So siyempre, pala. this is of utmost importance po. So you're saying yung mga miyembro ng Justice Committee malamang itutuloy nila yung hearing kahit naka-break ang kamera. Yes po. Kasi nga, siyempre we have schedules or a calendar to follow and we have to do our job. Opo. Okay, sige. Pero walang botohan agad kasi kailangan mo ng quorum. Tama ba? Hindi pa rin. Pag may mga motion, may nagbobotohan sila. Oo. Okay. Ayun po. Diba? Okay. Pero pag yung sinasabi mo na botohan na sa form and substance, ay sa form tapos na, substance today. Substance na lang. Oo, pero Yes, doon po. sa kung irerekomenda na nila sa plenaryo, abot na ng plenaryo, matagal-tagal pa yun. Mahaba-haba pa. Okay. Opo, kasi mag-hearing po muna tayo. Kaya Ayun. po ng mga hearing sa korte. Ganun. Opo. Thank you, Kong, ha? Next, Thank you very Kong, much, Sir Alvin. And next Ma'am time, Doris. bisitahin mo kami sa studio. Punta kayo rito sa studio. Oo, ma'am. Oh, sige po. Kapatid niyo ba si Salamat po. Mayor Zamora? Yes po.
po. Yun. Kahapon, nandito yung kapatid po ninyo. Oo, nandito. Ang tagal pala. Binisita si Doris. Kaya nga, matagal na kami hindi nagkita. So, para daw hindi ako magtampo. Mas shy po ako kay Mayor. Kasing tangkad ba kayo ni Mayor? Congresswoman, Hindi po. ang tangkad Maliit po ako. nagpa-picture sa akin, partner, hanggang balikat lang ako ni Ako din. Mayor. Sabi ko Ano ba lagi yan, ang yan, tangkad? pag nagkikita kami, Mayor, dala mo na ba yung ladder? Dahil hindi talaga napakaliit ko. Thank you, Kong. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Thank you, Thank you ma'am. very much. Maraming salamat si Congresswoman Isabel Bel Maria Zamora ng lungsod ng San Juan. Ayan, magandang umaga kay Cesar Abari.